pupunta tayo sa number 2, related na dito, yung dapat hindi irarush na insurance decision ay not understanding what you're actually buying. Yun na. Doon na talaga yung may present lang, hindi nag-ask ng more questions din na suitable ba yan sa risk appetite ko. Talaga bang tinignan nyo yung budget nyo? Kaya ba talaga yan ng monthly or annually? Or baka one time, big time lang tapos hindi na pala kaya maglalaps din. Sayang din naman. Ano yung masasabi nyo po yan? Not understanding what you're buying. Maraming mga tao rin ang naka-experience ng ganyan. Di ba kaya nga sa FB groups, insurance groups, marami rin yung iba na hindi yan sa akin na-discuss. And marami rin naka-experience ng ganito. Yung mga, some of the kasamahan natin, mga Pinoys na bumili sa bank o kaya naman sa malls kasi kailangan kang mag-decide agad. So ang goal nila, pag visit nyo ng branch, ng bank, tsaka ng mall, mag-swipe ka na agad ng credit card mo. Huwag tayo magpadala sa mga ganong tukso, Pressure. sa pressure na mga promo na bibigyan kayo ng mga payong and all o kaya naman ng limited time offer na dahil nakapila ka lang doon, hindi mo naman pinaplanong kumuha ng insurance pero dahil na-discussan ka, nagwe-wait ka ng turn mo para doon na magbayad sa bangko. Nangyayari, naisipan mo kumuha na lang. Tapos yung pala naka-enroll sa auto-debit mo. Marami tayong mga ganyan mga horror story. Huwag tayong magpapadala sa ganyan. Kung naging interested ka, nag-spark ng interest, like yung naging client ko kahapon, bumalik na lang siya para magpa-discuss dun sa advisor sa bank para malaman pa yung more benefits. And then from there, you can ask all the questions that you may have and then you have the freedom to choose kung sino talaga yung advisor na gusto mo. Better talaga kung kailangan mong isulat yung mga other information sa mga katulong sa'yo to make decisions. Pwedeng-pwede. Maliban pa yung nare-research mo online, napapanood mo na videos. And maganda pa rin talaga malaman mo yung mga benefits. Aware ka, hindi man yung talagang perfect the way kung paano kami mag-aral, pero yung alam lang yung mga summary of the benefits that you have. Oo, para kapag nangyari yung specific incident, alam mo kung meron kang makukuhang claim or hindi. Kasi syempre, doon lang din papasok yung trabaho natin as advisor na tutulungan sila mapabilis yung process. Pero syempre, sila may alam kung ano nangyari sa kanila, sasabihan lang din tayo. And malalaman lang nila kung na may coverage sila if sila mismo informed and aware na, okay, ito yung binili ko kasi ito yung mga gusto kong protection sa akin. So, hindi na lang nabudol, hindi na lang na pressure, kaya bumili. Pero kasi tinake yung time para i-assess na, okay, ito yung gusto ko at ito yung kailangan ko. And recently din po, may mga nagiging increase din ako. Usually, Gen Z talaga, like 24, 25, meron din ako magiging meeting bukas. Tinak yung profile niya, parang siya, digital creator, mga ganyan-ganyan. So, hinahanap nila puro mga health insurance. And talagang marami silang tanong. Ganito ba? Tataas pa ba yung premium? Ilang years ba babayaran? Yung minor critical illness ba? Ibabawas sa major critical illness? Talagang binubusisi nila. And as advisor, gusto ko yung ganong klaseng client. It takes time sila pa magsasabi, this week ako gagawa ng decision. Babasahin ko lang lahat. Yung proposal, yung coverage. 'Di ba? Yun yung mga gusto natin din na type of parang client. Kasi alam mo pag kumuha sila, sure na sila. Pinag-isipan na yun. Hindi yung basta, yung may sinabi ka, oo na lang agad. Maganda nga yung china-challenge na, okay, ano yung exclusions nito? Ano yung inclusions nito? Ano yung mangyari after sales? What do I expect? Kaya be that kind of client, be that kind of insurance buyer kasi para sa'yo din tong kinukuha mo, hindi lang naman siya. Siya yung parang, kunwari, tsinelas, hindi lang siya ganun, hindi lang yun yung worth niya. So, important to take your time to ask questions, to research more, ganyan. Oo, ganyan na talaga yung mga Gen Z, no? Kung kami, we're trained to ask the right questions. Kayo rin, mag-ask din kayo ng right questions na makakatulong sa'yo at depende sa mga gusto mo. So, maganda yung mga binigay na questions na tinanong ng mga prospective clients ni Denise kasi yun rin yung maganda talagang itanong. From there, nakikita mo talaga, na-screen mo talaga bang equipped tong advisor na kukuhanan ko? Or dahil kakilala ko lang siya, kukuha lang ako sa kanya for the sake. Pag kumuha lang tayo ng dahil sa pressure or ng kahit na hindi natin alam yung purpose, baka isang hulog lang, few hulog lang,
hindi mo na ituloy rin yung plan. Kasi kumuha ka lang dahil sa pakikisama or dahil kaya mo lang at that time, hindi mo naalala yung value. So yun yung gusto natin na every purchase, lalo insurance is a long-term commitment.